Hallelujah. Good morning. Good morning po again. This is a special day for sa mga tatay. Happy Father's Day. Praise God. Marami pong my wife is from Tanay. Kaya tatay, nanay, kaya tanay. Today we are celebrating the day and honor ating mga fathers. And being a father is a great responsibility. And what we do as a father will impact yung po mga henerasyon na kalagaan natin ngayon. Anong tawag mga henerasyon ngayon? Gen Z. Bakit Z? No? XYZ? Ibig sabihin, we are living in the last. Kasi yung Z, last generation. Last generation na ba? Okay, our children ay natututo sila by watching us. And they will become, of course, tatanda din sila, maging parents din po sila. As we are. Okay? So, children learn by example. And today, I give honor to all the fathers. Mga tatay, musta po mga tatay? Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko rin palalampasin na I will give honor to my biological father who's now in heaven. He lived for 90 years. But nandun na po siya sa magandang kalagayan. And I give honor, of course, to the greatest of all Father, our Father who art in heaven. Amen? Na kahit wala tayong pong mga biological father, ay mayroon po tayong Heavenly Father who is the great provider, protector. Di ba? Nandiyan po, Almighty God. So, sa umagang ito po, mga batid, dahil narito po tayo sa ibabaw ng mundo, we live in a society or a community where are so many problems na kinakaharap po tayo sa araw-araw. And sometimes, marami po tayong nai-encounter. So, sa mga nakaraan, diba, we are prostrated, distress, di ba? Kung minsan, at marami po tayong mga na-encounter na mga problems ito. But sometimes we complain. And because sa kapanahunan natin, nung kapanahunan natin ay iba naman ang kapanahunan ng mga bata ngayon. Of course, hindi kaparehas. Tama mga kapatid? Kaya yung mga kanta noon, iba. Kung mga suot noon ay iba din ngayon. Tama? Kaya kung minsan makita niyo po yung kasuotan ng mga bata ngayon, ibang kasuotan kasi bahala na kayo. Mag-isip, di ba? But, sabi po, in the book of Ecclesiastes, di ba? There's a time for everything under the sun. Ayan, yan ang paborito ni Roma. There's a time of everything under the sun. Sabi din ni sa Ecclesiastes, di ba? Everything is parang walang meaningless. Nagre-recycle na babago. Kaya kung minsan, yung mga damit, minsan, di ba, babalik na naman sa retro, kaya, di ba, pabalik-balik. Nothing is new under the sun, sabi po niya. Nothing is under the new sun. Ganun lagi. So, what is the responsibility of being a father? But I'm not only talking about only the fathers, but about the nanay na tumayo bilang isang tatay. Kaya, taga-tanay. Tatay, nanay pa. How about po yung di ba, mga babagay, no? Di ba? So, meron po tayong mga tumayong tatay in the absence of the father. So, yung mga bata, inahanap nila yung fatherly figure. Okay? So ito po yung pong mga parents on purpose. POP. Pop culture. K-pop, marami yan, nauusang pop. Parenting on purpose. POP. Kaya ko lang naman acronym. Parenting on purpose.
What is our mission as a father? Kaya ang pamagat po ang mga natin is tadang! Mission Impossible. Tom Cruise, ang mga Tom Cruise. Mga ba? Aking pamangkin si Danny, minsan na mag-isip, sino kakilala kay Bar Danny? Ha? Okay na. Pag, si Bar Danny. Okay. Umuwi na sa Pilipinas na. Nagulat daw siya nung umarap doon sa salamin eh. Hindi kasi mapaniwala. Sinampalan yung bakit naging Tom Cruise ako? Yung pala, meron siya palang mission. Hindi ko lamang mission niya, sabi niya. Okay, ba't umuwi na sa Pilipinas? Tingnan na po natin ang bakit naging mission impossible po. Kasi mayroon po mga purpose ang mga magulang. Hindi lang mga magulang, especially fathers. Kaya mga tatay ng tahanan. Genesis chapter 6, verse 11 to 14. Verse 11 to 14, chapter 6. Ito, tingnan natin. Sino kakilala kay Noah? Okay, alam na natin lahat ang history. Balik tayo doon sa Okay? Kung babasahin niyo verse 1, yun po ang kwento ng si Noah. But, tingnan mo natin sa verse 11. The earth also was corrupt. Ganun din. Noong palang panahon ng the Old Testament, corrupt. Hanggang ngayon, corrupt pa rin. The earth was corrupt before God. And the earth was filled with violence. So, violent pa rin pala noon in the New Testament, Genesis. Hanggang ngayon, mga violent pa rin. Okay? So, God looked upon the earth, and indeed, it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. Siyempre, kung corrupt yung pamamalakad, lahat corrupt. And verse 13, kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Noah, and God said to Noah, the end of all flesh has come. Magsaltang Diyos. Siyempre, ipoportray na, the end has come. Kaya parang, pwede din ngayon. Di ba? Ay, nalalapit ng pagdating ng Panginoon. There are prophets na magsasabi, nalalapit ng Panginoon, hindi nangyayari. Magsalita. The end, sinasabi dito, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, nagalit ang Panginoon Diyos, ito, I will destroy them with the earth. So kasama daw ang earth. Make yourself an ark of gopher wood. Hindi ko maalam kung ano yung klaseng gopher wood na yan. Yung kahoy yan. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Okay. So ito po ang utos ng Panginoon kay Noah. At tayo po ay manalangin. Ama Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito, celebrating your goodness sa buhay ng mga tatay. Hindi lang buhay ng mga tatay at maging mga parents, o Panginoon. Kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo ay magpapakahayag. Provide all the emotional needs. As a Heavenly Father, God, you know po, Panginoon, ang tunay naming pangangailangan. Magpakahayag kayo. And we commit ourselves, we submit ourselves sa kapangyarihan ng iyong salita. And this is the story of Noah. Kayo po, Panginoon, ay mangusap sa kwentong ito. At nangyari na ganap, o po, Panginoon, mayroon kaming matutunan. Encourage us, O God, in our life. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Okay. Most of us were never taught how to be fathers. Di naman tayo basta na lang, nandun lang tayo kasama natin, pero walang seminar. Sineminar ba tayo ng ating mga tatay noon tayo mga bata? Siguro puros napapagalitan. So we were released into the wild and had to figure out manhood and fatherhood by ourselves. Parang nag-experiment po lang tayo, trial and error. Kaya minsan yung may mga di ba?
mayroon pong basta na lang nakapagpamilya, pero hindi alam kung paano palakihin ang mga anak o paano i-handle ang problema sa tahanan. Okay? Because, alam niyo po mga kapatid, may mga problema sa mga pamilya, di ba? Sa asawa na, may problema na. Sa anak pa, may problema. Hindi mo wala talaga ang problema. But how are we going to solve the problem? So, some of us have made a lot of poor choices and which were inspired by the lack of fatherly figure in our lives to present an example we need during our childhood. Kaya maalala natin, di ba, halimbawa, yung mga iba po ay iniwanan ng mga tatay sa napakamurang edad. So, naghahanap sila ng mga fatherly figure. Dahil nakita nila yung nanay nila, kaya sometimes, yung lalaki ay, ang sabi niya, hindi ako lalaki. Pero ang katawang, lalaki. Amen? Kaya kung minsan dahil, minsan yung iba naman dahil nakita na maging strong ako, parang ang tingin niya sa kanyang sarili, babae siya, pero yung damdamin, manly. Nakuha niyo po mga kapatid? So ito po yung mga nagaganap nangyari. So during the childhood, meron pong mga past experiences na hinahanap na sa fatherly figure. So but the past is the past and the future is the future. We cannot continue in our mistakes. Kaya that's why we have our Heavenly Father, God in heaven, na ikukorek po tayo sa salita ng Diyos. So, we must step up and give our young men fighting the chance to become a great, mature men and fathers. At mayroon po tayong mga anak na tumitingin sa atin. And we have to teach them what we have learned in a hard way dahil lalo-lalo po yung mga maraming naranasan. Yun po ang maraming naranasan. Makaranasan at naranasan. Okay? So, we need more men, not only men, but parents who are willing to listen and to follow after the voice of our God. Pero ito pong nabasa natin, okay? Ito po ay sa buhay ni Noah. Dahil nakita ng Panginoon Diyos na ang buong sanlibutan ay napakasama. Sabi, napakasama na. Kaya nga, parang, kung sabihin mga kapatid, parang nagsisi siya. Meron bang Diyos na nagsisisi? Nilikha niya. And although the Bible, there is a divine collaboration between divinity and humanity. Pag sinabing divinity, yung divine God, and humanity, dahil siya po ang may likha, ang Diyos ang may likha sa tao, and God is the architect, and man is the builder. Ang Diyos, ang architect, o sino ba mga architecture? Mga architect, nandiyan yung architect. The man is the builder. Notice that God identified, sa binasa po natin, kung babasahin mo yung chapter 6 po, God identified the problem. What is the problem? Sa nakita natin, corrupt na po ang buong mundo. And found na isang tao lang. Sino po yung isang tao dito na kinausap ng Panginoon Diyos? Si Noah. Found a man in the earth to carry out yung solution na ito. So, kailangan na ito, you've got to get the plan of God because God won't build it for you. You've got to build it. Tayo po ang mag-build na ito. So, He provided the specific instruction for deliverance at ginamit niya ito, walang ibang si Noah. So, we are going to have, sa buhay po natin, we're going to have to build that marriage family, build that family, and God will give you a plan. Kaya nga, kukunin natin yung plano ng Diyos, yung kalooban, kaya kalooban ng Diyos, hindi kalooban po natin. Kaya kung minsan, marami pong napapariwara, nauuna dahil plano nila at hindi kalooban ng Diyos. Kapag kalooban ng Diyos, tama ang kalagayan.
We learn the hard way. Bakit po mga kapatid? Kasi hindi pa natin nakilala yung kalooban ng Diyos. Ngayon tayo na po ay nakakilala sa ating pong Panginoon Diyos. Nakikita natin na ito ang plano. Pero, pangit man yung pinagdaanan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, God made it for good, that even in the bad situation, pwedeng gawin ng Panginoon. Because God is the architect. And we are the builder. But you've got to drive. Kailangan mo, siyempre, ganito po mga kapatid, dito sa construction po dito, mayroon po tinatawag na mga plano. Yung mga gumagawa ng plano, ay ito po yung mga architect na tinatawag. Ngayon, ibibigay nila sa mga laborer, ito naman po yung mga gagawa. So, sila po yung gagawa, sila magpipintura, sila mo mag-ano ng mapundasyon, sila. So, may plano na susundin nila. So, kailangan mong makuha muna yung plano bago tayo kikilos. Yung iba na uuna na kumikilos, hindi pa alam yung plano. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya kung minsan kaya yung mga nagtrabaho, kahit trabaho ng trabaho, sumusunod lang ayon sa plano ng ibang tao. Kailangan mo rin sa buhay mo. Kaya you have to build that family. Tulad po ng isang tatay. Tulad po ng isang nanay. O parents po mga kapatid. Magiging parents. Before, ikaw pa'y pupunta po sa buhay ng may asawa, you have to plan. That's why yung mga single, you have to plan. Before you're going to marry a person. Hindi po sabak ng sabak. But the world system is, ano po, ang sinasabi, sama muna bago kasal. O sakal muna bago kasal. Takutan muna. So, yun po ang worldly system. Not according to our plan, but according to the specification. Kaya dito po, ang ating pong Panginoon, kinausap si Noah. Did you know that na ang Panginoon Diyos, siya po yung nagbigay ng mga sukat. Ultimo nga sukat eh. Babasahin niyo yung buong chapter na yon. Ultimo sukat na ganito yung malaking tawag doon, barko, gagawin mo, Noah, ito ang sukat, kataas, ito kalapad, ito yung gagawin mo, lahat. Eh wala namang po mga engineer noon sa napakalaking barko. Isipin nyo mga kapatid ha, ano po ang ilalagay doon? Animals. Oh, mga hayop. Elepante. Di ba ang dami noon? See? Tapos ilang pamilya lang yon? Ilang pamilya lang? Shem, Hap, Shem, Ham? And Chapet. Oh, kasi Japet, tatlo. Tapos mayroon silang mga pamilya eh. Biruin nyo, yun lang. Tapos mga, laki ng barko eh. Na ipapagawa ng Panginoon Diyos, kaya hindi basta-basta agad naniniwala yung mga tao. Pero si Noah, nagtiwala kagad kasi kausap niya ang Panginoon mismo eh. Nakuha natin mga kapatid, ito yung pagtitiwala. Kaya kung sino man yung pagkakatiwalaan mo, okay? Tulad pong may nagligaw na lalaki. Di ba? Hindi basta-basta kagad magtitiwala pag hindi mo pa kilala eh. Makarelasyon mo muna, tama? Hindi ka basta sasagot ng oo eh. Kaya mga babae, tama mga babae. Amen. Hindi naman basta ka magtitiwala kagad kasi ngayon pa lang nagliligaw pa lang, ngayon pa lang relasyon. Eh yung mga iba, nauna na kagad, gwapo eh. Gwapo eh. Emotion lang yun. Okay? Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong mga plano. Plano ko kasi ang plano. Marami kang plano, pero Panginoon Diyos ang magpapatupad. Kaya kung susundin natin yung... Kasi may planong Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa napakaraming tao sa buong mundo ito, di ba? May plano para sa atin. Iba-iba. Sa napakarami. Matalino ang Panginoon. He can handle all the things that's happening in us. Balik po tayo sa ating pinag-aaral. Okay? Balik po tayo. Kinakausap po sa verse 14 ng Panginoon Diyos si Noah. Ang pinapagawa,
make yourself an ark. Ark. Okay, na-imagine po natin ngayon, ano ba yung kapag nakita yun ng Titanic na barko? Diba? Napakalaki yun. Okay? Siguro mas malaki pa siguro. Hindi natin alam ilang feet na daw na nakaya lahat ng na pinasok ng mga hayop. Tapos, make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Ano yung pitch? Napakalalim na yung English eh. Pitch. Glue? Tama, alkitran. Alkitran. Nakita na kayo ng alkitran? Ang itim yun. Pandikit. Sabihin, cover it outside and inside. Kahit, bakit nyo? Kasi nga, tubig yun, di ba? Kapag tubig, kailangan ng seal para hindi maglilik, para hindi papasukin ng tubig. Nakakaya? So, siyempre, si Noah, ano yun? Hindi naman siya kapitan ng barko. O hindi naman siya nag-aaral ng aeronautical engineering. Baliktad niya. Hindi na aeronautical. Pero plano pala yun. Di ba? Wala. Nagising. Nagising nga. Kapag sinabi sa tubig, di ba? Yung mga seaman. Alam nila yun. Kailangan pong mga pandikit glue para hindi pumapasukin ng tubig. Diba? Inside and outside. Pero yun, ang Panginoon Diyos sa panina siya pa yung nag-utos. Kasi ano bang alam niya yun? Ano bang alam nila doon? Matalino ang Panginoon. Siya pa rin ang architect. Siya pa rin nag-utos. Ganitong gagawin. Ang gagawin lang ni Noah, susunod. Yun lang. Kung ano pinapagawa ng Panginoon. Yun lang. Ikwento lahat dyan Kaya kung magpapatayo ka ng bahay, di ba? Tingnan natin, tanungin natin kung sino yung mga arkitekto. Kapag hindi natin susundin kung ano doon sa arkitek, awanay, kahit alam niyo po dito, sa Japan, napaka-stricto ng mga nimili, sammili. Hindi pinapatawad. Napaka-stricto. When it comes to quality dito sa Japan, saludo tayo. Pagkalidad. Kaya pag sinabing made in Japan yan. Tama? Quality. Narito na kayo sa Japan. Huwag nyo lang ikaw. Okay, wala tayo doon. Ang pinag-uusapan natin ng mga kapatid, okay? Mission impossible. What is your mission? Alam mo ba, magpapatayo ka ng bahay, physical yun na kasi naisip natin Pagpapatayo siya ng barko, napakalaking barko. Siselyaduhan ito, in and outside, with alkitran. Kasi, anong purpose? Kasi, papasukin ng tubig. Kapag yung barko mo, pag meron sa ibaba, di ba? Pag mayroong tubig galing sa, yung barko, lulubog. So, kailangan pero ang Panginoon pa rin, siya pa rin ang mayak na architecture. So, God is saying, Noah, seal it with alkitran inside and outside. Mga kapatid, sa buhay po natin, you got to seal, you got to, kailangan mo guard it. Your family, because sometimes your family will be papasukin ng tubig if you are in that ship. You got to seal your marriage relationship and your destiny. If you don't seal up your ship, maglilik ito. Eventually, papasukin ng tama? So, dito po mga kapatid, ship. Ano to yung ship? Ano itong barkong ito? Napalaking barko. Itong buhay po natin, mga kapatid. Itong katawan natin. Maaring ito po yung barko at maglalayag tayo sa buhay na ito. Tama ba yung Tagalog, maglalayag? Parang Ilocano lang din yun. Okay. So, your marriage relationship, it's a lifetime. Kaya nga, bago mag-asawa, hindi basta-basta na, di ba, kaning sinasabi nila, isusubo tapos iluluwa. Pag napasa iluluwa, hindi ganoon.
Lifetime. Kasi ito yung pinili mo na. Tama, mga kapatid? So, seminar na po siya. Koko. Kaya nga ipinagpapanalangin. Kunin natin, ipagpanalangin natin yung plano, Panginoon. Ano yung plano mo? Diba? Because you are the architector of the marriage relationship. He's the architector of the marriage relationship and even in the Garden of Eden. Itong metaphorical ark na ito is designed to preserve something, to preserve. Satan will attack your marriage relationship. Nangyayari na ba ito, mga kapatid? And hoping the God isn't there in your side sometimes kasi si Satanas gustong atakihin yung mga marriage relationship ng mga masasayang tahanan at lalong-lalo yung mga anak ng Diyos. Okay? That's why we need sealant. Sealant, tama? Protection para hindi pasukin ng tubig. Ano ang plano ng Panginoon? Kasi gugunawin niya ang buong mundo sa mamagitan ng tubig. Kayo nga din naman, kakausapin kayo ng Diyos. Gugunawin with tubig. Ano sabi daw, pero yung mga tao hindi naniniwala because parang summer. Wala namang meteorological agency noon na may parating na bagyo. Magsipaghanda kayo. Di ba? 5 days pa lang, alam na. Dito sa Japan, alam na ko, kahit 1 week. Pero sa kapanahonan ni Noe, wala. Napakatingkad ang araw, mataas ang araw, maliwalas ang kalawakan, sinong maniniwala? Years nga daw bago nagkaroon ng delubyo na tubig. Nakuha niyo mga kapatid? So, dito mga kapatid, it's your obedience to God's word that holds the wall na kailangan paghandahan. Kaya nga, nung inutusan ng Panginoon Diyos, si Noah, ano itong pinaggagawa ko? Baka rin magtatanong siguro siya, Pero obedience Kilala niya yung kausap niya na may gawa ng langit at lupa. Amen? So, kailangan na isilyon yung arko para maligtas sila sa delubyo. And God is telling you to make sure that your ark, what is your ark? What is your ship na maglalayag? You are destined to rise on what kailangan. Kasi kung minsan, mayroon tayong mga buhay na para tayong nalulunod. Just like, nalulunod tayo at dahil malunod tayo sa mga problema, feeling natin na, wala na kung ano kung minsan, bansay. Nakuha natin mga kapatid. And Satan will going to attack because why? Walang sealant. Nakuha pa natin mga kapatid. Father, mga tatay, hindi lang po mga tatay, mga nanay, mga parents, we must build our families according to God's specification. Mayroon tayong mga pamilya, yung mga anak natin, okay? Tumitingin na sa atin. That's why, be an example. Genesis chapter 9, verse 12 hanggang 18. Pupunta tayo doon. Chapter 9 na tayo. Advance. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you. Between me and you. Sino yung you? Si Noah. Yung me, ang Diyos. And every living creature with you, a covenant for all generation to come. See, doon pa lang, mabiyaya na ang Panginoon Diyos. I have set, dito, my rainbow in the clouds. Nakakita na kayo ng rainbow? Amen. Ay, sabi nga yung mga iba, pag hindi daw pumunta sa heaven, nasa rainbow daw sila. Sino yun? Yung mga I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign. Ito yung sign. It will be the sign of the covenant between me and the earth. See? Mabiyaya pa ng Panginoon Diyos. Whenever I bring clouds, kaya nakikita niyo po yung 4 kinds of clouds dyan. Ano bang clouds? Pag nimbus clouds, balik ka na naman kayo sa P6.
Science na naman, sayang, nakalimutan. Pag sinabing nimbus clouds, ito yung pong nagdadala ng mga tubig galing sa dagat, dadalhin at ibubuhos doon sa lupa. Nako yun, nimbus cloud. Okay, dito, balik tayo dito. Okay, whenever I bring clouds over, nimbus clouds over the earth, and the rainbow appears, ibig sabihin, covenant ng Panginoon ito na hindi niya na po gugunawin ito ng tubig. So wala nang baha. Hindi na lilipol sa mga tao. And the rainbow appears in the clouds. I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. And whenever the rainbow appears in the clouds, kapag nakikita nyo na po yung rainbow na yon, ano sabi niya? Di ba? Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and living creatures of every kind on the earth. See? Mabiyaya pa rin ng Panginoon. So God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. God, ang Panginoon Diyos, dinil niya ito dahil corrupted na po ang buong mundo. Sanlibutan. But His covenant is for that family, the family of Noah, the family of God to be preserved. That's why, when you are in the family of God, you will be preserved. Iniingatan ka ng Panginoon dahil anak ka niya. Amen. That's why, alam niyo po mga kapatid, you are a blessing kapag kayo pumunta saan man kayong community, saan man community, society where you belong, they were preserved because of your presence. Nakuha mo natin mga kapatid. Because you are in the family of God. Mga tatay, parents, listen to the voice of God always. That's why kapag nag-specify ng ang Panginoon Diyos, kung anong pong gagawin natin, listen to the specification ng Panginoon Diyos. Because He is the architecture of our life. It is essential po, Panginoon, element of the position po ng isang mga magulang. Why? When a man or parent is submitted to the hands of God, the whole house, your family, will be preserved. Bakit tayo pinipreserve pa rin ng Panginoon? Why? There is a plan ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Nagagamitin niya tayo na bago man po lilipulin na naman. Ito ngayon, we are living in the last days. Lilipulin ng Panginoon, hindi sa magitan ng tubig, kundi pamamagitan ng apoy. Because we are living. Okay? Ang mga generasyon ngayon, they are corrupted already. They change. Di ba? Yung kanilang pananaw sa kanilang mga sarili, dudemoy na lang. Parang walang mga magulang. Lawlessness, sabi nga din eh. Ganon din lawlessness. Kaya nga, pag dumating ang Panginoon, it's just like in the days of Noah. Amen? When a man's way please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Wala naman tayong mga kaway. Meron ba kayong kaway? Proverbs 16 verse 7, alam niyo mga kapatid, when our ways, kung ating pamamaraan ay nagbabigay ng kaluguran ng Panginoon, you can sleep with peace. Amen? Because sa kapanahon na natin po mga, the devil is flooding our society with lawlessness. Manood lang kaya po dito sa Japan, dati hindi naman nagagawa mga yan eh. Yung mga di ba, may namatay doon sa Tuchigi. Di ba, umiikot-ikot lang, nag-utos pala eh, manugang. Tama ba? Yung balita ko? O chismis lang? Nalaman niyo yun? Ne, shitemasu ka? Ano dyan? Tuchigi no, nanda ka, news no dimashita? Oboiteru?
Amo tinay, hindi na niya. Mayroon po yung mga iba nga dito, di ba? Para makuha lang yung nengkin. Di ba? Inutusan pa na po tayo. O ba, napakabait na anak niyan, pero manugang eh. Hindi lang yun dito sa Japan, kahit sa Pilipinas. Tama mga kapatid. O, chismis, narinig na. Balita. Sila ba kasama? At marami naman nakawan dito, marami na rin. Di ba? Dati hindi naman ganun, iiwanan nyo. Alam nyo, minsan yung mga wallet natin, iniiwanan nyo lang sa telephone booth, bumabalik nga sa ano eh. Ngayon bumabalik din, pero wala lang laman. So, yung society, alam natin kasi galing po tayo sa Pilipinas na ibang society. Corrupt din sa atin. Mayroong, tama mga kapatid? Amen. Okay, dito, napunta tayo dito, ay, napaka-honest ang society nito. But still, mataas pa rin, honest pa rin sila. Pero, hindi mo dahil mayroon pang mga malilit na bagay na hindi pinagtatago. Under the table, mayroon din eh. Sa atin, mas hayag lang siguro. Under the table, talagang hayagan. Over the table na. Ito nga ibig ko sabihin po mga kapatid. The devil is flooding kung saan mong society, community na rin po tayo with lowliness because we're living in the last days. At naapektuhan po yung ating mga buhay. At hindi lang buhay, yung relationship natin bilang mag-asawa at relationship natin sa ating mga anak. Yung mga anak natin, naapektuhan. So where are now ang mga magulang that are submitted into the hands of God that the whole house is preserved. Kaya pinipreserve itong kanaroon natin dahil we are the family of God. House of God. The church is the house of God. Pinipreserve pa rin. Kahit man lang kukunti, pero yung presence, nakita niya pa rin. Tulad po na nakita ng Panginoong Diyos sa kanyang bugtong na anak na Jesucristo, kapag nakita niya yung kabanalan ni Jesucristo sa buhay ng bawat mananampalataya, napipreserve. Because of your presence. Palapalan natin ang Panginoon. Hallelujah. Your families, your families, ang ating pamilya are in danger because of corruption. Nasasandwich din tayo. That's why kung minsan, we are torn between two hard decisions. Naku mga kapatid, which one? Di ba nakahawak tayo eh? Which one? Pamilya, Diyos. Trabaho, Diyos. Or, hindi na lang ganon. Tatay, girlfriend. Di ba? Nanay, boyfriend. Which is one? Tama ba rin? Trabaho, ang laki ng sahod eh. Ibibigay ko sa Panginoon. Which is one? Ang hirap. Amen. Do you got me? Kung minsan, buksingero eh. Ayaw nung talaga kapag lahat sa pagbibigay, buksingero. Nahihirapan mag-decide. Why? Because nadadala tayo sa korupsyon ng mundo. But I believe there are parents, there are Christians po mga kapatid, to step forth in this just saying, I am going to build an ark of prayer for my family. Amen? I'm going to build an ark. I'm going to seal. Dahil kung minsan, sa samahan ng mga mag-asawa, mayroon pong mga lamat. Marami. Na kailangan natin tong pasakan ng sealant na yon. Alcatran. Bakit? Baka babahain ng chismis yung relasyon yung mag-asawa. Alam niyo na mga tatay? O ganun din sa mga nanay. Parents, you have to seal the cracks, yung lamat na yun in my family so that the devil does not flood with the seed of corruption in your mind and in our mind because we are now living in the last days. So God is calling parents
to walk by faith, to make the impossible maging posible. Because napaka-imposible, wala na imposible na magbago na tong anak ko, hindi ko kaya. Minsan gumigip up na tayo eh. Imposible na magbabago pa ang aking asawa. Tama. Mission impossible. But all things are possible with God. Magiging posible. Pakinggan natin po mga kapatid, yung voice ng Panginoon, specification. That's why you have to get the plan. Yung voice ng Panginoon. Hebrews 11:6-7. Sabi po dyan na, without faith, it is impossible to please God. Napaka-impossible. Yes, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is a God, and that he is a rewarder of them that diligently seek Him. That's why we're going to seek God. Nagbigay na naman siya ng example dyan. Bumalik siya. Okay? Itong sumulat na Hebreo, okay? Sa verse 7, by faith, balik tayo kay Noah. Hindi ba? By faith, Noah, being warned of God, things not seen, as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, and by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith. It's impossible po mga kapatid. Kaya kung minsan yung mga pananalangin natin, napakalisin, no, magiging posible. Why? We have faith in God. We are in the battle every day for our families. Araw-araw. We are in the battle. Kaya kung minsan, hindi, ipaglalaban ko ang hindi basta aagawin ng isang babae lang. Tama mga babae lang, isa. Di ba kung isang may umaagaw sa inyong mga asawa, para mo napakapugi tong asawa ko to, pero may umaagaw. May nangaagaw. Di ba? Kaya kung minsan hindi tayo bumibigay, yung mga hinalatin, kahit hindi pa umuwi, pero hindi ka bumibigay. Noon nagagawa mo ngayon, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ngayon pa kaya. Amen? Every day, we go to battle for our families and for our souls. So God is calling every one of us to a higher place in Him to level your courage and your level of determination by faith. Balik tayo when Noah was told to build an ark by faith. And he was counted righteousness. He did what he asked to do. Ginawa niya kung ano ang inutos ng Panginoon. And by faith, hindi naman niya, kausap niya ang Panginoon Diyos. Bilhin niyo, nakipag-usap sa Diyos. Hindi naman niya nakikita, pero sumusunod siya. Napakahirap yung nakikipagrelasyon ka. Yung mga LDR. Di ba, long distance relationship, sumusunod ka, hindi naman nakikita. Alam niya ba? Tama! By faith na rin. Kasi, faithful kasi siya eh. Sumusunod siya. Dito nakikipagrelasyon, even without making a sense to build an ark, dahil magtitipa siguro siya, Noe, tuyong-tuyong paano? Summer na summer. Di ba? At wala naman, ang tagal nga daw na walang ulan eh. At nakikita ng mga anak. Noah's son si Noah just simply trust and obey God. And at the end, maaring ilang taon, di ba? At sabi niya, sinabihan na yung buong komunidad na mayroon pong mangyayaring dilubi pero walang naniwala. Ano ang sinasabi sa buhay dito na binabasa natin? They were ridiculed. Minaliit. Walang naniwala sa kanya, sa pamilyang ito. Pero si Noah simply obeyed. At ano po ang nangyari sa storya nito?
his family was saved. Amen? Not only, mayroon pang mga mga hayop. See? So God is calling us, parents, not only parents, especially this is a Father's Day, to save yourself first. Save personal encounter with Jesus first. You first. You cannot give without, di ba? Kapag wala ka first, personal encounter with Jesus Christ. You must save your first. Accept the Savior of your soul, Jesus Christ first. Amen? Then your families as well. Sinusugan niya ni Apostol Pablo, you and your family will be saved because of you. So we, parents, our responsibility as a parents is to instill, mga kapatid, character in our children. And God will hold you on it. Naku natin po mga kapatid, mga magulang. Hindi lamang po tatay ang kausap ko dito, kundi tayo lahat po mga kapatid. It is our job to teach our children about Jesus Christ. It's our job to introduce to them. Bahala na sila. Sila naman po. Kasi hindi natin nahawak yung kanilang mga damdamin. May sarili silang desisyon. It's our job to teach them about Jesus Christ. Kasi po, yung sistema ng sanlibutan, yung sistema ng eskwelahan, ang sabi nila, galing ka sa unggoy. Tama? You came from an ape. You came from gorilla. Hindi ako kahawig ko ba Dati daw ako may buntot. Hindi na ako naniniwala. Why? Because I am rooted in the Bible that I am created in the image of God. I am not a gorilla. Nakuha natin mga kapatid. But the system in the education, they will teach our children. Kaya dapat ipakita natin sa kanila po mga kapatid. We're going to teach them the Word of God that they are created in the image of God. So protect, seal. Amen? Una po mga kapatid, discipline our children. Teach them the difference what is right and wrong. Lalo ngayon po mga sasamahan, di ba? Pag alam nyo, pag in love ang ating mga anak sa kanilang mga boyfriend o di ba? Wala mga pagpigil Kahit magulang ka pa, itatakwil ka. Tama mga magulang? Pag na-in love sila, infatuation period. Infatuation period. Dumaan ba tayo sa ganon? Yung, karamihan dumaan talaga, infatuation, walang makapag, kahit gabundok yan, kahit may asong wala. May pitbull yan, di ba? Walang hadlang. At alam natin, di ba, kasi tayong mga magulang naman, yung mga manong, di ba, na kunting lang, di ba, ay, mabuntis ka ng maga, yung kinatatakutan natin kung minsan, yung pang nagaganap sa ating mga anak. That's why we're going to teach them between right and wrong. Example na lang, samahan po ng mga mag-boyfriend, mag-girlfriend. Wala mo nang di ba? Date, okay lang. Dapat may chaperon. Tama? Dahil liberated ang mga batahan ngayon, di ba? They go what they like. Sige, sama mo na. Magsama na sila. At kung minsan kasama pang mga magulang. Tama, mga kapatid? But we as a Christian, we're going to seal it. Teach them that there are consequences for their action sa ating mga anak. Proverbs 19 verse 18, discipline your children while there is hope, habang bata pa. Otherwise, you will ruin their lives. Una, discipline our children sa murang edad. Kasi madali pang Hindi, kung minsan, dahil minsan tayo pang tinatakot ng mga di ba? Nagano lang yung bata, nagagano lang Naku. Kagad. Discipline. Pangalawa, is going to bless our children. In the Old Testament po mga kapatid, in the Old Testament, fathers laid their hands on their children and blessed them. Yun yung tradition nila. Hindi lang tradition, but culturally.
they're going to bless their children. That's why we're going to bless our children too. Pangatlo, pray for them. There is power in prayer. Be a prayer warrior, protecting your child, covering them with His Word and His blessing. Blessing ng galing sa Diyos, pamagitan ng panalangin. That's why, alam niyo mga kapatid, pag lumalabas ang ating mga anak, pinagpapray natin, sana ang aking mga anak, hindi mati, sana maging number 1 siya. Yung mga panalangin natin, you have to bless them. But of course, pray them for protection. Why? Bakit? Kasi yung sistema ng katuruan doon sa kanilang sa school, iba sa katuruan ng Biblia. Amen? Kung mahal natin ang ating mga anak. So this, be an example. Ang mga bata, learn what they see. Kung anong nakikita nila. That's why we're going to teach faithfulness. Show faith. Tulad po ni Noah. Si Noah, pinakita na nagtiwala siya sa Diyos. Ang mga anak sumusunod. Okay? Show respect and honor to God and obey His word. Kung hindi nagsumunod si Noah, yung mga anak niya, si Shem. Ayun na, dalawa na kagad, Shem, Ham, and Japhet. See? Kung hindi inono ni Noah yung salita ng Diyos, o hindi sumunod sa salita ng Diyos. That's why, yung mga anak din, they show compassion, love, and mercy. For if we live one way in front of people, we live in front of people and live another way when no one is around. Meron pong kasabihan, the way we talk, we must walk by the way we talk. Actions speaks louder than words. Your children, ang ating mga anak, will do the same. Sinasabi, manalangin ka anak, pero tayo naman hindi na nakikita na nanalangin. Ano bang mangyayari? Susundin ba tayo? Inconsistency. So I challenge po mga kapatid, I challenge you, father and parents. The church is challenging us, and God commands us to raise up our children in the ways of the Lord. Amen? Para magawa natin po yung bagay na yun, mga kapatid, you have to know yourself firsthand. Kunin muna yung kalooban ng Diyos, plano ng Panginoon Diyos, kung ano po yung instruction ng Panginoon Diyos na gagawin natin bago tayo kumilos. Amen? Mga tatay, mga nanay, asan na po ngayon ang mission po natin? Napaka-imposible na gawin po natin. But those impossible, nothing is impossible with God. Magiging posible po mga kapatid. To make the impossible maging possible, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon sa mga ito. Nothing is impossible. All things are possible with God. Amen? Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. Glory. Let us examine our hearts again before our Heavenly Father. We need to trust in His plan and obey. We are living in this generation. Minsan, mahirap natin unawain. But who can understand? But we can understand the ways, pamamaraan ng Diyos. And by faith. Amen? Parents, Father, china-challenge tayo ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ni Noah to submit to God, to get the instruction, the plan, and to preserve this generation ng ating mga pamilya, ating mga anak, buhay ng mga may asawa, mag-asawa.
We got to seal our family. We're going to seal this marriage relationship so that Satan will not flood our mind, will not corrupt our mind, our hearts. Para ang mga anak ng Diyos ay makita ang kalulatihan niya na siya po ang may taas sa buhay po natin. Less of us, but more of Jesus. Father God, we come into your throne of grace again. We cannot do the things, O Panginoon, that's hard and difficult things. Yes, but without you, we have no strength. You encourage us this day. Encourage the fathers, the parents, to strengthen us emotionally. Whatever kinds of difficulties in the families, there is a misunderstanding in the families. Not only in the families, in the family of God, we, as a brothers and sisters, under your care, O lovingly Father God, salamat po, Panginoon, na binigyan niyo kami ng kapanatagan sa aming puso because we have your grace, your Son, Jesus Christ, and to prepare us and protect in the saving of our house, our family. Thank you, Father God, for this grace, eternal grace, abounding grace, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. God bless us mo, mga balit.